kabalen, for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung park at yung Halloween store dito sa Canada. At dahil nga maganda yung araw ngayon, naisipan namin pumasyal dito sa park. Hinintay muna namin makapag-out sa school yung anak namin bago kami nagpunta dito. Bubungad po sa atin ang napakalawak na lugar. Tignan nyo naman, parang halos kami lang mga kabalen yung pumasyal ngayong araw na ito. As in, dito sa park na ito, iilan lang yung mga pumapasyal. At dahil nga nakapasyal na kami dito sa side naman tayo pupunta ngayong araw na ito. Fall season na dito, kaya naman medyo malamig na talaga at kung makikita nyo yung mga halaman, nagba-brown at nag-orange na, parang red ganon. Talagang nakaka-relax maglakad-lakad dito kahit kayo-kayo lang. Tingnan nyo naman, meron pa silang mga parang batis dito or yung lake. Patingin-tingin ka lang, nakakawala ng pagod. Alam nyo dito mga kabalen, yung mga Canadian, love na love talaga nila yung maglakad sa mga trail. Ang tawag nila sa mga ganyan, trail. Kahit isa lang siya or iilan lang sila, naglalakad-lakad talaga sila. Yan ang pinaka-exercise nila at talagang nagpapawala sa kanila ng anxiety. Alam nyo mga kabalen, na observe ko lang na iilan or siguro halos lahat ng mga tao dito, meron sila minsan anxiety or yung tinatawag natin na nervous sa Pilipinas. Alam nyo po kung bakit? Isang rason na dyan is yung klima, yung weather natin. Kasi parang yung weather dito napakalungkot talaga, malamig, alam nyo yun. Tapos ganyan yung mga nasa labas natin. Kaya kung hindi nyo po naitatanong mga kabalen, ang inyong lingkod nagkakaroon din po minsan ng anxiety kasi syempre una hindi natin kasama yung aming family dito at yung mga ganyan nga na gloomy ang tawag po dyan sa klase ng weather, yung parang malungkot, ayan, medyo dark ng kaunti. Kaya pag nasa abroad ka, lumabas ka, maglakad-lakad ka, kasama yung pamilya mo, kasama yung mga kaibigan mo, mag-enjoy ka paminsan-minsan, huwag mong i-deprive yung sarili mo kasi syempre nagtatrabaho tayo dito para sa ating pamilya, kaya tulungan natin yung ating mental health. Ang paglakad-lakad talaga dito kabalen, bukod sa exercise na siya, tapos nakikita mo mga greeny, ang sarap sa feeling talaga, nakaka-relax talaga siya. Speaking po pala ng mental health mga kabalen, dito sa Canada, napakahalaga ng mental health nila. Kung nakakaramdam ka ng anxiety or depression, dito normal lang na magpunta ka dito sa psychiatrist o kaya naman tumawag ka sa mga mental health crisis nila o kaya naman magpa-check up ka. Ganun po sila dito, talagang yung mental health nila inahalagaan po nila. Kaya naman mga kabalen, kung meron po kayong nararamdaman na anxiety or yung nervous or yung tinatawag na depression, magpa-check up po kayo sa doktor, pumunta po kayo sa psychiatrist. Kasi hindi naman po lahat ng chine-check up ng psychiatrist is yung may problema po sa ating mental. Tine-check din po nila yung ating pag meron kayong anxiety or depression. Alagaan nyo po ang inyong mental health mga kabalen. Alam niyo po ba dito sa Canada, nung nakapunta ako, iyan ang pinaka number 1 ko na talagang favorite na ginagawa. Talagang pumupunta-punta po kami sa tabi ng dagat, tabi ng lake. Nagtitingin-tingin lang, naglalakad. Talagang nakaka-refresh po sa aking utak. Nakakawala po ng anxiety sa akin talaga. Yan ang nakakatulong sa akin. Yung iba naman yung ginagawa nila kahit nakapark lang po sila sa loob ng sasakyan nila, tapos tingin-tingin sa dagat, sa labas, okay na sila. Talagang tinutulungan nila yung sarili nila. Napakaganda dito kabalen, tingnan nyo naman yung tubig, napakalinaw, tapos yung mga halaman nila, ang ganda talaga, refreshing. Sa lugar na to, pwede po palang mag-swimming during summer. Meron nakasulat dito na ito ay swimming pool, kaya pwede kang magpunta dito. Ganito yung klase ng park dito sa Canada. Mala forest ang dating, tapos meron silang mga lake at tingnan nyo naman, ang ganda talaga. Since fall na nga, nagsisilaglagan na yung mga dahon. Ang sarap maging bata, naglaro po kami dyan mga kabalen. Yung mga simpleng bagay sa tingin nyo, yung mga simpleng moments na ganyan, sobrang halaga na po sa amin yan. Maliit na bagay, kailangan i-treasure po natin mga kabalen. Grabe talaga dito, ang ganda, 'di ba? Para ko na rin kayong tinitur, pinapasyal ko kayo na nandito rin kayo kasama ko. Kung hindi niyo po naitatanong mga kabalen, nung nagpunta ako dito, naging nature lover na ako kasi siguro mayaman ang Canada ang lugar namin sa nature na ganyan. At syempre, hindi po natin makakalimutan ang umawra sa araw na ito. Pagbigyan niyo na po ako mga kabalen. Sa sobrang lawak ng lugar na ito, talagang hindi namin siya natapos na lakarin at pasyalin sa araw na iyon. Meron kaming mga nakakasalubong na paisa-isa, kasama nila yung kanilang mga pet. Dito po sa lugar namin, talagang pet lover sila. Kasama nila yung kanilang mga aso na naglalakad. Masayang-masaya na sila pagka ganoon. Tignan nyo naman mga kabalen, ang ganda talaga ng lugar, diba? Kaya naman yung mga ibang tao dito, pinipili nilang manirahan sa mga ganyan. Yung karamihan naman, pinipili nilang mag-camping talaga sa mga lugar na ganyan. Sobrang nakaka-relax lang talaga, diba? Hindi mo masyadong mararamdaman yung pagod kapag ganyan kaganda ang inyong nilalakad. Talagang pang pictorial yung mga view dito, mga kabalen. Tignan nyo naman, nakaka-amaze lang.
Nakaka-happy lang talaga, mayroon pang pahagis-hagis ang anak ko ng mga dahon. Tingnan niyo naman. Siya nga po pala mga kabalen, yung mga puno na nakikita nyo yan ay yung tinatawag natin na mga pine tree. Makikita sa buong mundo yan, pero usually tumatubo po yung pine tree sa mga bansa or countries na merong winter, spring, summer, or fall, or yung autumn. Sobrang supportive sa akin ng aking mag-ama. Tingnan nyo naman, meron pa silang pa hulog-hulog dahon na ganyan. Ayan, di ba? Yung mga dahon na yan talagang magfo-fall na talaga sila sa lupa kasi fall season naman na. Kaya naman kahit isang yugyug lang ng aking anak, talagang nalalaglag sila kasi talagang meant to fall na sila. Yan ang mga klase ng park dito, mga mapupuno at mga mahahalaman. Kinrab po namin yung opportunity na pumasyal sa araw na yan kasi tignan nyo naman, ang ganda ng araw, sunny day talaga. Lately po kasi nag-uulan-ulan na dito sa Canada, sa aming lugar. Bihirang-bihira lang naman po yung sobrang lakas talaga ng ulan dito. Talagang hindi sila masaya dito kapag umuulan kasi ang una nilang sinasabi, messy. Yun ang kanilang word. Since tayo nga ay Pinoy, sanay na sanay tayo sa mga typhoon, sa sobrang lakas ng ulan. Kaya naman, walang-wala sa atin ang mga ulan dito. Ngayon naman, silipin po natin na dito sa park na ito, meron silang lake at yung pa-white sand. Halika kayo, samahan niyo po akong pakita ko sa inyo. Mas lalo sigurong sasarap sa feeling kung kasama mo ang iyong family at mga kaibigan at kasama mo. Halika kayo, tara po! Nadatnan namin dyan si Manong na mag-isa lamang, patingin-tingin sa lake at mag-isa lamang. Siya ang may-ari ng boat na yan. Ganyan lamang po sila kasimple dito sa Canada na namumuhay. Nakakatuwa sila, no? Sobrang thankful na sila kung anong meron sila. Mga kabalen, pakita ko yung tubig kung gaano kalinaw. Ayan, tingnan nyo. Wow, sobrang ganda dito. Ikaw ba naman na nandiyan, hindi ka ba masisiyahan na mamasyal? Kaya naman during summer, dinudumog po ang lugar na ito kasi wala naman pong entrance fee ang lugar na ito mga kabalen. Relax muna at langhapin ng simoy ng hangin dito. At syempre po mga kabalen, hindi mawawala ang aking moment dito sa lugar na ito. Ayan. Ang ganda ng pagkakakuha ng aking asawa. Maraming salamat sa iyo. Natutuwa akong ilibot ko kayo dito kasi parang feeling ko katabi ko lang kayo, kasama ko kayo na pumapasyal. Tara't silipin naman po natin yung isang attraction nila dito sa park na ito. Yan. Kung makikita nyo po mga kabalen, ang Newfoundland na lugar namin dito sa Canada ay napapalibutan ng maraming tubig, dagat, ilog, ayan. At kung hindi nyo po na itatanong, ang aming lugar na Newfoundland and Labrador as of 2019, ang estimated population ay 600,000. 2019 pa po iyon. Ang Newfoundland and Labrador ay isang probinsya po dito sa Canada. At kung maitatanong po ninyo kung anong lugar ang pinaka-most population at tinitirhan ng mga tao dito, iyon po ang St. John's. Ang St. John's mga kabalen, ang capital city and the historic commercial center of the island. Siya ang by far the province's largest city. Kung maitatanong nyo naman po mga kabalen kung saan kami nakatira, kami po ay nakatira sa lugar na Paradise. Wow, ang ganda ng lugar, diba? Kung makikita nyo, parang paradise ang nakapalibot sa amin. As of 2020-2023, ang aming population dito sa Paradise ay nasa 27,891. Wow, ganun po kasimple ang buhay dito. Kaya naman, ang Newfoundland, Canada ay isa sa peaceful na lugar kung makikita nyo po mga kabalen. Sa climate po nila dito, ang pinakamainit na month ay August. Ang pinakamalamig naman po na month dito ay February. Pero pwede pa pong magbago yon. At ang tinatawag nilang pinaka-wet na month dito ay yung pong December. Kasi nga, nag-i-snow na, minsan nauulan pa. At ang pinakamahangin naman po dito ay yung January. Talaga naman, sobrang lakas ng hangin dito.
Totoo po yun mga kabalen, January yung pinaka-windiest dito sa Newfoundland, Canada. Naaalala ko, 2019 po yata yun, bago-bago kami dito sa lugar na ito, nagkaroon kami ng snowstorm, ang Snowmageddon. As in, nasa 90 centimeters ang snow, at the same time, talagang ang lakas ng wind para kaming nagkakaroon ng tornado noon. Kaya naman po dito sa Newfoundland, Canada, history po ang snowstorm na yon, ang Snowmageddon. Dahil marami pong natrap sa kani-kanilang mga trabaho, hindi nakauwi. Kami po na sarili naming bahay ay natrap sa pinto namin, hindi kami makalabas dahil napuno ng snow ang aming pinto. With the love of God, okay na okay po kami, matitibay yung mga bahay dito. Talagang gawa po sila sa wood. Papunta na po kami sa aming next destination, ang Halloween store, kasi kailangan po ng aking anak na makabili ng kanyang costume sa nalalapit na Halloween. Dito kabalen, isa sa mga pinagse-celebrate nila na araw ay ang Halloween. Yung mga bata dito at estudyante, meron po silang Halloween party sa school, kaya naman kailangan nilang magkaroon ng costume. Sa October 31 yon, pagsapit naman ng hapon, nagbibisita sila sa mga kanya-kanyang bahay dito, nag-trick or treat sila. Habang nakakostume sila, sinasabi nila sa kada pinto ng mga bahay na trick or treat, tapos bibigyan po sila ng mga candies. Ganun kasayahang Halloween nila dito. Heto ang store para sa mga Halloween costume. Kumpleto ito sa pambata, pambabae, panlalaki, lahat nandito po. Alika't libutin po natin. Napakadaming tao sa araw na yan, kung makikita nyo lamang po mga kabalen. Talagang pinaghahandahan nila yung Halloween party. Sa sobrang dami ng choices, lahat gusto mo, pero syempre pipili ka lang ng gusto mo na isa. Marami ding mga costume para sa mga adult. Meron pang vampire, meron din pang witch. Meron ding mga accessories. Tara po't samahan niyo po akong ikutin natin ang store para malaman natin kung ano ang napili ng aking anak at para sa akin. At dahil nga po kahit papano nakaluwag-luwag, pumipili din po ako ng akin na isusuot sa Halloween party. Gusto ko lamang yung simple lang para naman merong kasama ang aking anak pag naglakad-lakad sa mga bahay. Usually kasi kami-kami lang yung mga magkakasama dito, kaya naman gusto kong suportahan ang aking anak sa araw na iyon. Puntahan naman po natin ang kabilang section. Ang kikreepy ng mga ibang costume, no? Nakakatakot. Doon tayo sa simple lang kasi yung bata lang naman talaga ang magpa-party, makikisabay lang ako sa aking anak. Ganyan sila dito kung paano nila i-celebrate yung Halloween, pero syempre kailangan nating irespeto yon dahil nakagisna na nila dito sa Canada yon. Iba't ibang bansa, meron silang kanya-kanyang culture, kaya naman talagang respect ang importante. Kung sa Pinas, September pa lang, pinaghahandahan na natin yung Pasko, dito syempre iba.
Kapag ka nga nagkukwento ako sa kanila na September pa lang, nagre-ready na tayo sa Pasko, talagang namamangha sila kasi hindi naman sila ganoon. Nandito na nga pala kami mga kabalen sa section ng adult na kung saan ako ay namimili ng aking maisusuot. Heto po ang aking napili, Bamfar Kids at necklace. Sa aking anak naman ay ninja. Hanggang dito na lang po mga kabalen, maraming salamat sa panonood at sa uulitin po, maraming salamat and bye-bye!